Kanya-kanyang diskarte ang mga Pilipino sa pag-iimpok ng pera at ayon sa isang financial expert, malaki o maliit man ang itinatabing pera, ang importante, may disiplina. Balita natin ni Bernadette Reyes. Lahat na raw ng tips pampayaman ginawa na ni Vilma. Mula sa pampabuenas na figuri ng Buddha, pati sa pag-aalkansya, kinarir na rin niya. Minsan 10 piso. Kasi malaking bagay din yun pag naipon. Nabibili ko yung nakabili na ako ng actually laptop. Siya na nga siguro ang patunay na huwag iismulin ang mga kumakalansing na barya. Kung paplanuhin kasi itong maigi, maaaring malaki ang ibunga. Viral na nga ngayon ng 52-week money challenge na ideya ng ilang vlogger. Ang siste, mula sa 20 pesos na base amount, dadagdagan mo ito ng 20 kada linggo. Para pagdating ng Disyembre, may 20,000 pesos ka na. May 30 peso version din ito, 40 pesos at 50 pesos. Depende sa laki ng hulog ang laki ng maiipon sa pagtatapos ng taon. Si Vilma kakayanin daw ang 50 peso plan. Gusto ko kasi malaki din maipon para din sa future ng anak ko. Sa disiplina ng araw nagkakatalo ang mga nagbabalak mag-ipon, pabarya-barya man o malakihan. The numbers really do not matter as much as the discipline. It's always about financial literacy. We learn about money in such an unsystematic way. Sa simpleng pag-budget nga lang raw ng sweldo, maling-mali na ang diskarte ni Juan. Marami raw sa atin gagastusin muna ang sahod at kung ano ang matitira, yun ang itatabi. Ang dapat itabi na agad ang savings at ang matitira, yun ang gagastahin. Ang hilig-hilig din daw natin sa mga sale. Kasi kung hindi naman yun on sale, bibilin mo ba yan? Kung hindi yan on sale, zero. Dahil on sale, biglang naka-expense ka, hindi ka pa rin nag-save. Pagdating din daw sa malaki ang financial investment tulad ng bahay, nadadala rin tayo sa mga sinasabing money myth. May ilan kasi sa atin na tingin ay mas makakamura kung bibili nila ng bahay kaysa habang buhay magrenta. But if you look at other countries and you look at why they rent, makikita mo din kung ano yung logic nila. Because in their minds, they also save. How? Commute. There is a cost to maintain ownership. And if you're just buying a property blindly and thinking it's a good investment without factoring all of these things in, delikado yun. At ang pinakamalaking araw na pagkakamali ng mga Pinoy pagdating sa pera, huli na kung maisipang mag-ipon. Gaya ng 50 anyos na si Rolly, maganda ang mga naging trabaho simula binata hanggang sa bumuo ng pamilya, pero wala na ako savings tutusin Zero, as in zero. Pag wala na yung pera ko sa pitaka, wala talaga. I regret talaga yung mga, parang ang dami ko nasayang noon. Laking sisi niyang araw, lalo na nagkasakit ang asawa at wala nang mapaghugutan ng pampagamot. Hawak ko na yung pera na panghulog ko sa PhilHealth, hawak ko na yung pera panghulog sa SS. Parang ginagawa mo, ay bukas na lang kasi may sale sa Cubao Yun yung nangyayari hanggang sa darating yung araw na ay wala na. Ayon nga sa kasabihan, kung may isinuksok, may madudukot. Huwag sanang pairayin ng ugaling sakana at baka lumipas na lang ang panahong walang napuntahan ang lahat ng ating pinaghirapan. Bernadette Reyes, GMA News.